So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan guys medyo lilihis muna tayo ng topic. So kung dati nasanay kayo sa akin na nagbibigay ako ng YouTube tips, sa pagkakataon na to guys gusto kong ibahagi sa inyo yung personal experience ko, parang naging hobby ko na din siya at parang ito yung mga pinagkakaabalahan natin these past few days. So ito yung experience ko sa pagbili ng gold. And disclaimer guys, gusto ko agad sabihin sa inyo na hindi ako eksperto pagdating sa gold. Hindi po tayo eksperto pagdating sa pagtingin ng iba't ibang uri ng gold. So gusto ko lang ibahagi sa inyo yung side ko bilang isang normal na tao na namimili ng gold, and at the same time, paano ko siya naging hobby, ano ba yung mga naging benefits ko simula nung nag-invest ako sa gold. For sure, yung iba sa mga viewers natin is hindi magiging interested sa topic natin for today, but alam ko din na yung iilan sa inyo is magiging interesado kayo. At for sure guys, no, lalo na dun sa mga naghahanap ng bagay na pwede nila pag-investan, I suggest guys, tapusin nyo itong video na to. Way back 2022, 2023, yun yung date na naalala ko, no, na bumili ako ng unang gold ko. And yung naramdaman ko nun guys is parang nakaka-motivate siya, lalo na pag nagsimula ka na. So parang gusto mo pang sipagan, gusto mo pang magkaroon ng mga side hustles para makapag-invest ka sa gold. So yun yung naramdaman ko ng mga panahon ngayon. That's why tuwing ako'y sumasahod, nagtatabi talaga ako ng pera para sa gold. And guys, uulitin ko lang sa inyo ha, hindi po ako eksperto pagdating sa gold, hindi tayo expert pagdating sa pagtingin ng gold, pagdating sa presyohan nito. Pero gusto ko lang ibigay yung personal advice ko and personal opinion ko sa mga viewers natin, lalo na kung kayo po ay nagbabalak na mag-invest sa gold. This year, 2025, especially, tumataas time to time yung presyo ng gold per gram. Sa mga di nakakaalam, time to time guys, may mga nagbebenta na pawn shop na kung saan nagkakaroon sila ng discounted price doon sa mga gold na binebenta nila. So mostly ako, pag bumibili ako ng gold is tinatanong ko yung nanay ko, kasi yung nanay ko mahilig siya tumingin ng gold sa iba't ibang klase ng pawn shop. At may mga pawn shops talaga guys na nagbibigay sila ng 20% discount, sabihin natin 10 to 25% discount doon sa gold na binebenta nila. Mapa 18 karat or mapa 24 karat. But ang mali lang kasi sa iniisip ng iba na gusto kasi nila once na bumili sila ng gold is ibenta nila yon na tutubo sila, which is on my personal experience guys, hindi siya ganon gumagana. So sa gold guys, it takes time, it takes months bago nyo maramdaman yung tubo, no, doon sa puhunan na inilabas nyo para bumili ng gold. Okay? Kasi ang mali ng iba, katulad ng sinabi natin kanina, maglalabas sila ng puhunan para bumili ng gold, and then ang balak nila, ibebenta nila agad ng mas mataas na presyo, which is guys, sobrang imposible mangyari nun dahil meron kasi tayong market price sa gold, which is pinagbabatayan din po yun ng mga buyers, mga pawn shops. So that's why sobrang imposible na mangyari yon. Unless kung merong isang tao na magkakagusto talaga doon sa gold na meron ka at meron siyang value para sa kanya. So doon, pwede sila mag-offer ng mataas na price doon sa gold na meron ka. Pero yung sabihin natin na bibili ka ng gold sa ganitong halaga and then balak mo siyang ibenta sa mas mataas na halaga is sobrang imposible mangyari guys. Kasi nga, katulad ng sinabi natin, meron tayong market na pinagbabasihan. So yung pangalawang advice ko doon sa mga gusto magsimula bumili ng gold is that dapat talaga meron kayong list ng mga trusted pawn shops na malapit sa inyo. Kasi ako guys, personally, hindi talaga ako bumibili sa tao. So doon ako bumibili sa mga pawn shop na kilala ko, which is, hindi ko nababanggitin dito guys. Okay, kasi madami yan sila. Ang maganda lang talaga, if meron kayong trusted pawn shop, is 100% mapapatunayan nyo na legit yung gold na binebenta nila. So hindi nyo na para i-check talaga or busisiin lahat. No, kasi from the start, chinek na po nila yan. So ang gagawin mo na lang, bibilin mo na lang yung gold, i-check mo kung ilang karat yung gold, and then syempre yung presyo. So katulad ng sinabi natin kanina guys doon sa tip number 1 na may mga pawn shop talaga na nagbibigay ng discounted gold, which is connected siya doon sa advice number 2 natin na dapat talaga meron po kayo mga trusted pawn shop na kung saan pwede nyong ikutan yon kung nagbabala kayo mag-invest or bumili ng gold. Kasi guys, dito less hassle, hindi nyo na kailangan ipacheck talaga sa tao yung nag-check ng legitimacy ng gold, kasi sa kanila pa lang from the start, alam natin na na-check na yon. Ang gusto lang naman natin syempre is makita natin kung magustuhan natin yung gold bibili natin, and of course yung karat neto at yung presyo. Okay, so kasi alam ko guys, katulad ko bilang
isang tao na naging hobby ko na lang din yung pagbili ng gold is parang alam nyo yun, hanggat maaari gusto ko, hindi siya yung time consuming. Kasi ang gusto ko na lang intindihin doon kung ilang karat yung gold, magkano ba siya, at yung potential niya na tumaas pa sa mga susunod na buwan. So yung pangatlong tip na may bibigay ko sa mga nagbabalak na mag-invest sa gold or nagbabalak bumili ng gold this year or next year, na ang gold is kailangan po talaga ng mahabang pasensya. Okay, so gold investment needs patience. Karamihan kasi ng mga bago sa gold investment, ito yung napapansin ko sa kanila at ako, naging experience ko din siya, na parang ang hinahanap agad namin is yung tubo or yung profit doon sa pera na ilalabas namin. Which is ako guys, personally, na-realize ko na hindi gumagana yung ganong sistema sa gold. Na pagbili mo ng gold, after ilang araw, pwede mo siyang ibenta sa mas malaking halaga. So, hindi po. So, that's why nasabi ko, yung gold investment needs patience kasi tumataas talaga ang gold. Pero hindi siya ganun kabilis tumaas. It takes months. Katulad ngayong year, guys, no? Sa mga di nakakaalam, ngayong taon, almost 3 to 4 times tumaas ang gold mapa kahit anong karat man yan. So meaning ako, yung ininvest ko na gold, hinahayaan ko lang siya na nandun sa aking box. Okay, na hindi ko namamalaya na tumataas na pala yung value niya time to time. So dahil ako, mahaba yung pasensya ko sa mga ganitong bagay, tuloy-tuloy naman yung income natin, and at the same time talagang may mga pinagkakaabalahan naman tayong ibang bagay. So ako, hindi ko napapansin na yung pinuhunan ko doon sa gold na yun is mas tumaas siya ng 3 to 4 times na. So baka nga mag 5 times pa bago magtapos yung taon na to. So ganun kaganda yung gold investment kung mahaba yung pasensya nyo. At hindi nyo agad iisipin yung itutubo or yung magiging profit ng puhunan nyo. Popo live streamer ka ba na naghahanap ng murang coins? Or isa kang gamer ng Mobile Legends na naghahanap ng murang diamonds? Ang may sasuggest ko kaibigan, dito kayo mag-top up sa CocoDP. Dito sa CocoDP guys, hindi lang po mga games ang meron dito. So meron din Popo Live, iTunes Gift Card US, PlayStation Gift Cards, Xbox Gift Cards, Chamet, Sugo Boys Live, Bigo Live, IMO Star Maker, Miko, Nemo TV, Migo Live, at marami pang iba. Dito sa CocoDP may mga exclusive discount din sila, lalo na kung gagamitin nyo po yung link na nasa comment section ng video na to. At guys, wag nyo pong kakalimutan na mag-login sa CocoDP para po magamit nyo yung mga coupons, depende doon sa package na bibili nyo. Basta guys, $1 pataas na packages, magagamit nyo po yung discount coupon. So, tanong ng karamihan sa mga viewers ko na, DJ May, paano ba kami pwede makabili ng murang Popo Live coins dito sa CocoDP? Guys, i-click nyo lang po yung Popo Live and then step number 1, ilagay nyo po yung user ID number nyo. Step number 2, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3 guys, yung payment method, at kung gusto nyo pong makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP, ang gamitin nyo po is yung Cocoin. Step number 4 is yung email address nyo, wag nyo kakalimutan ilagay, at yung final step, click buy now. So guys, wala pang 30 seconds, marireceive nyo na po yung packages na binili nyo. Pwede nyo pong i-check yung email na marireceive nyo. So ano pang hinihintay nyo guys, visit CocoDP today for more info. So yung pang-apat na advice ko or tip ko dun sa mga baguhan na gustong mag-collect ng gold or dun sa mga gustong bumili ng gold bilang isang investment is ito guys, personal na percentage ko no, sa sarili ko. So save 35% of your salary para sa gold investment. So ito guys, hindi nyo naman talaga totally kailangan sundin. Nakadepende naman sa inyo yan kung ano yung kaya nyo. No? So mapa 5% ng sahod nyo, 10% pataas, no? Kayo na po yung bahala. Pero sa akin kasi guys, personally, medyo malaki-laki po talaga yung percentage na inilalaan ko for gold investment. Kasi alam ko, darating yung time na yung perang ilalabas ko, magta-times 3, magta-times 4 siya, or sabihin natin talagang tataas siya. Hindi man ganun kabilis yung pagtaas niya, but alam ko na darating yung time na tataas at tataas yung ilalabas ko na pera na yon for gold. So that's why ako guys, ang strategy ko talaga, mini-maintain ko yung revenue ko hanggat maaari is yung sources of income natin, maganda yung pasok. Kasi ang reality sa pagbili ng gold, hindi kayo makakapag-invest sa kahit ano or mismo sa gold kung walang pumapasok na revenue sa inyo. Or sabihin natin no, na sapat lang yung kinikita nyo para pambayad ng bills, pambayad ng sa pangangailangan ng pamilya nyo. So hindi uubra na pilitin yung mag-ipon kayo kung dun pa lang sa pangangailangan nyo, hindi nyo na siya matugunan. So yung ibig ko sabihin guys, if nagbabala kayo na mag-invest sa gold this year or next year, make sure na dapat mas higit yung kinikita nyo doon sa pangangailangan nyo personally or pangangailangan ng pamilya nyo, para kahit papano kung maglaan man kayo ng small percentage para sa gold investment is hindi nyo napapabayaan yung pangangailangan
nyo at ng pamilya nyo. So mapa sa pagkain nyo, sa mga bayarin sa bahay, kasi yun ang mahalaga. Hindi ka naman makakapag-invest sa isang bagay kung napapabayaan mo yung needs nyo or ng pamilya nyo. So yung pang-limang tip guys na pwede kong ibigay sa inyo is huwag nyo kakalimutan na ilista yung date na binili nyo yung gold, kung ilan yung karat ng gold na binili nyo, and at the same time kung ano yung timbang niya. Okay? Ako guys, personally, meron akong ginagamit na timbangan ngayon which is ito. Yan, so yung tatak niya is Tanita, no? So parang digital scale siya na kung gustuin ko man na timbangin yung mga gold na binibili ko at malaman ko na accurate talaga yung sukat ng gold. So ito talaga yung ginagamit kong digital scale, yung Tanita. So ano ba yung purpose nito? Bakit ko nasama siya doon sa advice na especially bibigay natin sa mga baguhan na gusto mag-invest sa gold? So sobrang halaga din kasi guys na malaman nyo yung date kung kailan nyo siya binili. Kasi alam ko bilang tao na bibisi tayo, hindi natin namamalaya na yung gold na binili natin is 1 year ago na, 2 years ago na. So kahit papano at least meron tayong data, meron tayong record dun sa mga gold na binili natin. At ito yung magiging basehan natin kung magkano yung itinaas ng gold na yon sa mga lumipas na taon or sa mga lumipas na buwan. Kasi guys, dito nyo ma-appreciate yung value ng gold pag nakita nyo yung perang inilabas nyo doon sa presyo ng gold ngayon per gram. So that's why ako guys, yung mga resibo ng gold na binibili natin, it's either doon sa pawn shop na pinagdila natin or doon sa tao, nakatago lang po yan lahat sa akin para kahit papano may pagbabasihan tayo at makita natin kung gaano kalaki na yung itinaas ng gold na binili natin. Kasi ako guys, nagpo-focus ako sa mga jewelries, yan example ko yung mga suot ko. So sinadya ko siyang suotin guys, no, para kahit papano makita nyo din yung ilan sa mga gold na binili natin. Okay, pero medyo madami pa to guys, no? So hindi ko na para ipakita. Pero I think mamaya papakita natin yung ilan sa mga gold na binili natin. Pero yun nga guys, no? Sobrang halaga na dapat alam niyo yung karat na ng gold na bibili nyo. Dapat alam niyo yung presyo, syempre, at syempre yung date kung kailan nyo binili yung gold at yung timbang nito which is yung gram. Okay, so dapat alam nyo kung ilang grams yung mga gold na bibili nyo para kahit papano is hindi kayo malito kasi dumadating yung time na baka mamaya may magtanong doon sa mga gold nyo, may magkaroon ng interest. So wala kayong data, hindi nyo alam, tapos wala pa kayong timbangan. So mas maganda talaga na dapat meron po kayong data or meron kayong record keeping, no, doon sa mga gold na bibili nyo, doon sa timbang grams, doon sa karat ng gold, and doon sa date na binili nyo. So yung pang-anim na advice na may bibigay ko sa inyo guys is more knowledge, less risk. So kung nagsisimula kayo or parang gusto nyo mag-invest sa gold, iba pa rin guys na meron kayong alam or meron kayong knowledge pagdating doon sa mga basics ng gold. Katulad na nabanggit natin guys, ako bilang tao na bumibili ng gold, masasabi ko guys na hindi ako eksperto pero kahit papano may alam na ako paunti-unti doon sa karat, sa grams, doon sa kung paano ba siya timbangin and at the same time yung presyohan niya. Kasi ako guys, no, dahil nga nagkaka-interest ako at ito naman ay nakakatulong din sa akin para kahit papano is mabili ko yung mga pangangailangan ko. Kumbaga pinapaikot ko yung pera na nakukuha natin bilang profit doon sa gold, no? So ako nagkakaroon ako ng interest na mas pag-aralan yung mga bagay na dapat kong pag-aralan about sa gold kasi madami sa panahon ngayon ang nangi-scam na rin pagdating sa gold. Kaya mag-ingat-ingat kayo dyan guys, lalo na kung hindi naman talaga kayo marunong tumingin ng legitimacy ng isang gold. Okay, kasi may mga nakikita ako sa Facebook na bumili siya ng gold bar and then after niyang tignan, parang sabi niya okay naman pero nagulat siya nang meron siyang tinawag na it's either kaibigan niya yata yon or kakilala niya, nung tinibag yung gold bar, pagkatingin sa loob, hindi gold ang laman. So parang ano lang siya, silver. Baka nga hindi pa yung silver, parang semento nga lang yata yun na kinobera ng gold. So yun yung ibig ko sabihin sa inyo guys, na dapat mag-ingat-ingat kayo. The more na may knowledge kayo sa gold, the less risk na may scam kayo. So dapat talaga, kung kayo man ay magkaroon ng interest, katulad ko, is pag-aralan natin yung iba't ibang mga bagay na dapat natin pag-aralan about sa gold legitimacy. So guys, yung pang-pitong advice na pwede kong ibigay sa inyo, and I think ito na po yung last tip na pwede nating ibigay today, is huwag niyong kakalimutan i-monitor yung gold pricing live. Kasi guys, pwede niyong i-search ito sa Google, makikita niyo doon yung live monitoring kung magkano na nga ba yung presyohan ng gold. It's either international or dito sa Pilipinas lang, okay? Kasi nakakatuwa din guys na may ganitong website na kung saan live nakikita nyo
kung gaano nakataas yung per gram ng 24 karat, 18 karat, depende doon sa timbang ng gold. Or let's just say, depende doon sa klase ng gold. So, katulad nung sinabi ko sa inyo guys, pwede nyo siyang i-search sa Google, yung gold price list monitoring, no, sa iba't ibang klase ng gold, depende dun sa timbang niya. So, para sa akin guys, huwag nyong kakalimutan na i-monitor ito kasi makakatulong ito sa inyo para kahit papano magkaroon kayo ng idea kung magkano na per gram yung gold na meron kayo. So, depende kung anong karat yung gold na meron ka. So, para sa akin guys, sobrang halaga nun na time to time i-monitor nyo po yung live pricing ng gold. Okay? Para magkaroon kayo ng idea doon sa value ng gold na meron kayo. So yun lang naman guys, and again, kung nakaabot ka sa part ng video na to, gusto ko agad magpasalamat sa inyo. Alam ko guys, medyo lihis ito doon sa content na ginagawa talaga natin about sa YouTube tips. But at least kahit papano, nabigyan ko din kayo ng advice bilang isang tao na sabihin natin, hobby ko na rin din bumili ng gold, or let's just say isang tao na normal na bumibili ng gold. At katulad ng sinabi ko sa inyo guys, disclaimer, no, yung mga sinabi kong tip is based lang po yun sa personal experience natin. So hindi tayo eksperto talaga pagdating sa pagbibigay ng advice about sa gold. Pero hopefully guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, at kung naghahanap kayo ng mga bagay na kung saan pwede kayo mag-invest, I totally suggest guys, 100% yung gold yung isa sa pinaka-the best na pwede nyong pagpasukan ng mga pera nyo. And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating pa-shoutout sa ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin every week. Ayan, so mega love shoutout po sa inyong lahat. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po sa inyong lahat. At bilang perks, ipinopromote natin or pineplex po natin yung channel nila every end of our videos, and then guys, ipinopost po natin sila monthly sa ating community para kahit papano mas makilala po sila ng ating mga viewers ng ating channel, no? So guys, yung pa-member sa ating channel, $1 per month lang po yan, ano? So murang-mura. At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so pwede nyo panoodin itong vlog na to about sa mga tips again natin sa YouTube. And of course, meron din po tayong DJ May YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo bilang nagsisimula pa lang sa YouTube. And guys, no, ano pang hinihintay nyo? Mag-invest na kayo sa gold kung kayo man ay naghahanap ng mga bagay na pwede nyong paglaanan ng inyong mga ipon. Kasi guys, for sure, makakatulong ito sa inyo 100%. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood, and God bless po sa ating lahat.